Naramdaman mo na ba na parang may malaki at magandang pagbabago na malapit na mangyari sa iyong buhay? Parang ang universo ay tahimik na ginagabayan ka patungo sa isang bagong simula, pero hindi mo pa talaga matukoy kung ano ito. Nandito ka ngayon ng may dahilan. Ang enerhiya sa paligid mo ay nagbabago at oras na para yakapin ito. Isipin mo, sa pamamagitan ng pagtitiwala sa mga senyales at paggawa ng isang maliit na hakbang, maaaring magbukas ang lahat ng pinto ng oportunidad. Ang landas patungo sa swerte, pag-ibig, at tagumpay ay mas malapit kaysa sa iniisip mo. Manatili ka at tuklasin natin kung paano mo maaaring tawagin ang pagbabagong ito sa iyong buhay ngayon. Ang universo ay gumagana sa mga misteryosong paraan, at minsan, natatagpuan natin ang ating mga sarili sa isang sangandaan, hindi tiyak kung anong landas ang tatahakin. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na ang universo ay palaging nakikipag-usap sa iyo, ginagabayan ka patungo sa iyong tunay na tadhana? Ang mga sagot na iyong hinahanap ay laging nasa iyong paligid, nakatago sa mga senyales, ang mga bulong ng iyong kaluluwa, at ang mga ritual na ipinasa mula sa ating mga ninuno. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang ating kapalaran ay konektado sa espiritual na enerhiya sa paligid natin, mga dasal ng ating mga ninuno, mga sagradong ritual, at ang kapangyarihan ng layunin. Bawat salitang binibigkas, bawat hakbang na ginagawa, may kakayahang hubugin ang hinaharap. Ngayon, ikaw ay tinatawagan upang gawin ang unang hakbang, upang magtiwala sa mga senyales, at yakapin ang mga pagbabagong unti-unting nangyayari sa iyong buhay. Hindi ito basta isang pagkakataon na ikaw ay nandito. Ang universo ay may mensahe para sa iyo, at oras na para makinig. Ang daan patungo sa swerte. Kapag pinag-uusapan ng swerte, madalas iniisip ng mga tao na ito'y isang bagay na nangyayari ng walang dahilan, isang random na pangyayari para sa mga maswerte. Pero, paano kung sabihin ko sa iyo na ang swerte ay hindi lang basta isang pagkakataon? Paano kung ang universo ay may mas malaki at mas makapangyarihang plano para sa iyo, isang plano na patuloy na nagbubukas sa bawat sandali? Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang universo ay palaging nakikipag-usap sa atin, ginagabayan tayo sa pamamagitan ng mga banayad na senyales at espiritual na mga bulong. Maaaring ito'y isang panaginip na masyadong totoo, isang biglaang kutob, o kahit isang sandali ng hindi inaasahang kaliwanagan. Ginagamit ng universo ang mga senyales na ito upang tayo'y gabayan patungo sa ating tadhana. Bawat hakbang na ginagawa natin, bawat desisyon na ginagawa natin, ay naghuhubog ng ating hinaharap. Ngunit upang talagang pumasok sa daan ng swerte, kailangan muna nating magtiwala sa mga senyales at itugma ang ating enerhiya sa ating mga nais. Isa sa mga pinakamakapangyarihang ritual na ipinasa sa espiritualidad ng mga Pilipino ay ang pagtawag ng magandang swerte. Isang simpleng ngunit malalim na gawain, ang pagsasabi ng tamang mga salita sa tamang oras. Bago lumubog ang araw, sabihin ang pangungusap na ito, tawagin ang swerte. Ang pangungusap na ito, na ipinasa mula sa ating mga ninuno, ay isang paalala na ang kapangyarihan ng mga salita ay kayang hubugin ang ating kinabukasan. Kapag binigkas ng may layunin, ang mga salitang ito ay tumatawag ng enerhiya ng kasaganaan, itinutugma ang universo sa iyong mga nais. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagsasabi ng mga salita, ito ay tungkol sa pagtitiwala sa mga ito ng buong buo. Ang enerhiya na inilalabas mo sa iyong mga salita, ang taos-pusong layunin mo, ang siyang nagpapalakas sa ritual. Isa itong gawa ng manifestasyon, isang paraan ng pakikipag-ugnayan sa universo, humihiling ng suporta habang ikaw ay nagsisimula sa iyong tunay na landas. Sa ating pang-araw-araw na buhay, madalas nating nakakalimutan kung gaano tayo kalalim na konektado sa espiritual na mundo. Patuloy tayo sa ating mga gawain, tinatangkilik ang mga layunin at hangarin nang hindi natin nare-realize na ang enerhiya sa paligid natin ay patuloy na nagbabago, handang umayon sa mga layunin na ating itinakda. Ngunit kapag tayo'y tumigil, nagmuni-muni, at nakipag-ugnayan sa universo, maaaring sa pamamagitan ng dasal, ritual, o tahimik na pagmumuni, doon nangyayari ang mahika. Doon nagsisimula ang swerte. Maglaan ka ng sandali at pag-isipan ang iyong sariling buhay. May mga aspeto ba kung saan naghihintay ka ng pagbabago, pero nararamdaman mong nakatigil ka? Marahil ay matagal mo nang inaasam ang kasaganaan sa pera, isang fulfilling na relasyon, o isang layunin sa buhay. Ang daan patungo sa swerte ay hindi tungkol sa paghihintay na mangyari ang isang bagay, ito ay tungkol sa pagtutugma ng iyong enerhiya sa iyong mga nais at paggawa ng unang hakbang patungo sa iyong layunin.
Ang espiritualidad ng mga Pilipino ay nagtuturo sa atin na lahat ng bagay ay magkakaugnay. Ang enerhiya na ibinubuga natin sa mundo ay babalik sa atin, pinapalakas. Kaya, kung ikaw ay nararamdamang nakatigil, hindi sigurado, o naguguluhan sa iyong susunod na hakbang, maaaring panahon na upang itugma muli ang iyong enerhiya. Dito pumapasok ang kapangyarihan ng mga salita. Kagaya ng ritual ng pagsasalita ng mga salita upang tawagin ang swerte, maaari mong baguhin ang iyong buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng paraan ng pagsasalita tungkol sa iyong sarili at sa iyong hinaharap. Imbes na magtuon sa kung ano ang kulang, magsalita ng mga salita ng kasaganaan, tagumpay, at pag-asa. Ang universo ay palaging nakikinig, at kapag nagsasalita ka ng may layunin, ikaw ang magtutulak ng mga gulong ng tadhana. Hindi mo man agad makita ang mga resulta, magtiwala ka na ang enerhiya ay gumagalaw na sa likod ng mga eksena, inihahanda ang daan para sa iyo. Tandaan, ang swerte ay hindi lang tungkol sa material na yaman. Ito ay tungkol sa paghanap ng kapayapaan at kasiyahan na nanggagaling sa pagkakaroon ng kaalaman na ikaw ay nasa tamang landas. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na ang lahat ng iyong kailangan, maaaring ito ay pag-ibig, tagumpay, o kaligayahan, ay malapit ng makamtan. Ang universo ay palaging ginagabayan ka. Ang iyong daan patungo sa swerte ay patuloy nang nagbubukas. Kailangan mo lang itong yakapin, magtiwala sa mga senyales, at magsalita ng mga salitang magtatawag ng iyong tadhana. Ang enerhiya ng universo. Ang universo ay higit pa sa isang malawak na kalawakan ng mga bituin, planeta, at mga galaksya. Ito ay isang buhay na entidad na humihinga at gumagalaw ng magkakasabay sa ating mga pag-isip, emosyon, at mga kilos. Palaging ito'y gumagalaw, patuloy na dumadaloy at nagbabago bilang tugon sa enerhiya na ating ibinubuga. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang lahat ay magkakaugnay at ang enerhiya na ipinapadala natin sa mundo ay bumabalik sa atin. Ang enerhiyang ito, ang hindi nakikitang puwersa na nag-ugnay sa ating lahat, ang gumagabay sa atin sa bawat hakbang ng ating paglalakbay. Ang universo ay nakikipag-usap sa atin sa mga banayad na paraan, kadalasan sa pamamagitan ng mga nararamdaman natin, mga taong nakikilala, at mga pangyayaring nangyayari sa ating buhay. Mahalaga na maunawaan natin na ang lahat ay may enerhiya, bawat pag-isip, bawat salita, at bawat aksyon. Ang ating enerhiya ay may epekto sa daloy ng buhay, at kapag natutunan natin kung paano ito gamitin, maaari nating baguhin ang ating realidad. Isa sa mga pinakamakapangyarihang paraan upang magkaalin sa universo ay ang pag-unawa sa enerhiyang nakapaligid sa atin. Naranasan mo na bang magkaroon ng isang sandali kung saan naramdaman mong malalim ang iyong koneksyon sa isang bagay na parang ang lahat ay nagiging tama? Marahil ito ay isang tahimik na sandali ng pagmumuni-muni, isang pakiramdam ng kapayapaan at katahimikan, o isang hindi maipaliwanag na kaalaman na ikaw ay nasa tamang lugar. Ito ang universo na nag-aalin sa iyong enerhiya, tinutulungan kang mahanap ang iyong tunay na landas. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, ang enerhiya ay hindi lang basta puwersa, ito ay isang banal na bagay. Mula sa ritual ng pagsisindi ng kandila hanggang sa paggawa ng mga dasal sa ating mga ninuno, kinikilala natin ang daloy ng enerhiya sa ating mga buhay. Sa pamamagitan ng mga banal na gawain ito, nakikipag-ugnayan tayo sa banal na enerhiya na nakapaligid sa atin. At katulad ng mga salitang binibigkas natin, ang ating enerhiya ay may kapangyarihang baguhin ang ating buhay. Ang enerhiya ng universo ay patuloy na nagbabago, at minsan, maaari tayong makaramdam na hindi tayo nakasync. Baka naranasan mo na ang mga sandali na parang lahat ay hindi tama, o kung saan nararamdaman mong may harang at hindi makausad. Ngunit hindi ito palatandaan ng kabiguan, ito'y isang senyales na ang iyong enerhiya ay nangangailangan ng muling pagkakaalin. Hindi tayo pinaparusahan ng universo, pinaparedirect tayo nito. Sa mga sandali ng hamon, binibigyan tayo ng pagkakataong baguhin ang ating focus, muling i-calibrate ang ating enerhiya, at mag-alin sa mas mataas na daloy ng buhay. Napansin mo na ba kung paano naapektuhan ang iyong mood at mindset ng iyong kapaligiran? Ang mga taong nakapaligid sa iyo, ang mga espasyo na tinitirhan mo, at ang mga iniisip mo, lahat ng ito ay may epekto sa enerhiyang ipinapalabas mo. Sa kulturang Pilipino, naniniwala tayo na ang ating kapaligiran ay may malaking papel sa paghuhubog ng ating enerhiya. Kaya't ang mga ritual tulad ng paglilinis ng isang lugar gamit ang asin o pagsisindi ng kandila ay ginagawa upang mag-anyaya ng positibong enerhiya at itaboy ang negatibidad.
Ang mga gawin na ito ay nakakatulong upang ibalik ang balanse na nag-aanyaya ng kasaganaan at kapayapaan sa ating mga buhay. Ngunit ang pag-aliin sa universo ay hindi lang tungkol sa mga ritual, ito ay tungkol sa kung paano natin isinasabuhay ang bawat araw. Ito ay tungkol sa pagiging maingat sa enerhiyang ipinapadala natin sa ating mga aksyon at pag-isip. Kung nais mong maka-attract ng kasaganaan, kailangan mong mag-cultivate ng abundant mindset. Kung nais mo ng pag-ibig at kapayapaan, kailangan mong unang katawanin ang mga katangiang iyon sa iyong sarili. Ang universo ay isang salamin, ito ay nagbabalik ng enerhiyang ipinapadala natin. Kung patuloy tayong nasa estado ng takot, duda, o negatibidad, maka-attract tayo ng pareho. Ngunit kapag tayo ay nagtuon sa pasasalamat, positibidad, at tiwala, ang universo ay tutugon sa paraang ito. Ang espiritualidad ng mga Pilipino ay nagtuturo sa atin na ang universo ay hindi isang bagay na hiwalay sa atin. Tayo ay isang mahalagang bahagi nito. Ang parehong enerhiya na gumagalaw sa mga bituin ay gumagalaw din sa atin. Ang koneksyong ito ay nangangahulugang ang ating mga pag-isip at layunin ay may kakayahang magdulot ng tunay na pagbabago sa ating buhay. Ngunit upang magamit ang kapangyarihang ito, kailangan muna nating matutunan na kilalanin ang enerhiya sa ating paligid at sinadyang mag-alin dito. Upang magawa ito, kailangan nating makinig sa ating mga sarili. Maglaan ng sandali ngayon upang patahimikin ang iyong isipan at pakinggan ang mga bulong ng universo. Ramdamin ang enerhiyang dumadaloy sa iyo, sa paligid mo at sa loob mo. Magtiwala na ang lahat ng kailangan mo ay naririto na, at ang universo ay naghihintay lamang sa iyo upang mag-alin sa ritmo nito. Ito ang mahika ng universo, ang enerhiya na inaalok nito ay sagana, walang hanggan, at handang dumaloy patungo sa iyong direksyon. Ang kailangan mo lang gawin ay kilalanin ito, magtiwala dito, at payagan ang iyong sarili na tanggapin ito. Pagtiwala sa mga senyales. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, tinuturuan tayo na magtiwala sa mga senyales. Kung ito man ay dumating sa anyo ng mga panaginip, mga pananaw, o mga coincidences, naniniwala tayo na ang universo ay nakikipag-usap sa atin sa mga banayad, ngunit makapangyarihang paraan. Ngunit, hindi laging madali ang magtiwala sa mga senyales. Madalas, tinatanong natin ang ating mga sarili kung totoo nga ba ito, o baka tayo lang ay nag-imagine. Maaaring magtaka tayo, isa ba itong coincidence, o may mas malalim na kahulugan sa likod nito? Ang katotohanan ay, ang universo ay hindi nakikipag-usap sa atin sa malalakas at halatang paraan. Sa halip, ito ay bumubulong sa pamamagitan ng ating intuisyon, tinutulungan tayo patungo sa tamang landas. Ang mga senyales na ito ay maaaring dumating sa anumang sandali, sa tahimik na pagmumuni, isang karaniwang usapan, o kahit habang ginagawa ang mga pinakamasimpleng gawain. Maaaring maliit o walang halaga sa una, ngunit kapag natutunan nating makinig ng mabuti, makikita natin kung paano tayo ginagabayan patungo sa ating tadhana. Ang hamon ay nasa pagkilala ng mga senyales na ito at pag-unawa sa kanilang kahalagahan. Ang kulturang Pilipino ay may malalim na paggalang sa mga misteryosong mensaheng ito. Mula sa mga espiritu ng ating mga ninuno na gumagabay sa atin sa pamamagitan ng mga panaginip, hanggang sa mga pamahiin na ipinasa mula sa ating mga nakatatanda, naniniwala tayo na ang universo ay palaging nakikipag-usap sa atin. Ngunit sa agos ng buhay, mahirap madalas mapansin o magtiwala sa mga senyales na ito. Naranasan mo na bang magkaroon ng isang sandali na parang masyadong koinsidensyal? Marahil ay naisip mo ang isang tao, at bigla siyang tumawag, o nag-isip ka ng isang pagkakataon, at kinabukasan, dumating ito. Hindi ito basta aksidente, mga senyales ito, ipinadala ng universo, tinutulungan kang maglakbay patungo sa iyong tadhana. Madalas naniniwala ang mga Pilipino na ang mga sandaling ito ay ginagabayan ng tadhana o kapalaran. Hindi swerte ang nagdadala ng mga tao o pagkakataon sa ating buhay, ito ay ang tamang timing ng universo. Kapag nagsimula kang magtiwala sa daloy ng universo, mapapansin mong lalabas pa ang mga ganitong senyales. Maaari itong dumating sa anyo ng mga numero, mga kanta, mga panaginip, o kahit sa mga pagkakataong nakatagpo ka ng isang tao na magbibigay ng bagong pag-asa o direksyon. Ang mga senyales ay madalas dumating kapag tayo'y pinakakailangan ito. Kapag nararamdaman nating tayo ay nawawala, hindi sigurado, o hindi alam ang ating landas, ang universo ay nagpapadala sa atin ng mensahe, minsan ito'y sa pamamagitan ng isang hindi inaasahang pag-isip. Minsan ito'y sa pamamagitan ng isang panaginip o simbolo na paulit-ulit na lumalabas.
Hindi random ang mga mensaheng ito ay maingat na inihanda upang gabayan tayo patungo sa kung ano ang talagang kailangan natin. Isa sa mga pinakakaraniwang senyales na iniulat ng mga tao ay ang paglitaw ng mga partikular na numero. Sa kulturang Pilipino, maraming nag-ugnay ng mga paulit-ulit na numero, tulad ng 111, 333, o 777 bilang mga espiritual na simbolo na nag-indika ng pag-alin sa universo. Ang mga numerong ito ay maaaring makita sa mga orasan, plaka ng sasakyan, o kahit sa mga panaginip. Kung mapansin mo ang ganitong mga pattern, ituring ito bilang senyales na maglaan ng pansin sa kung anong nangyayari sa iyong buhay sa sandaling iyon. Ang universo ay maaaring magbigay ng gabay, isang paalala, o isang babala. Isa pang senyales na dapat bantayan ay ang synchronicity, ang pag-alin ng mga kaganapan o pagkakataon na tila masyadong perpekto upang maging isang coincidence. Sa mga paniniwala ng mga Pilipino, ito ay kadalasang itinuturing na senyales na ikaw ay nasa tamang landas. Ito ay paraan ng universo na sabihin sa iyo na ikaw ay gumagalaw patungo sa iyong tadhana. Ang mga synchronic moments na ito ay nilalayong magbigay ng tiwala at ipakita sa iyo na ang lahat ay nagbubukas ng ayon sa plano. Ngunit ang pagtitiwala sa mga senyales ay nangangahulugan din ng pagpapakawala ng kontrol. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, may kasabihang, kung para sa iyo, para sa iyo. Ang ibig sabihin nito, ang mga bagay na nakalaan para sa iyo ay darating sa tamang oras. Ang pagtitiwala sa mga senyales ay nangangahulugang pagpapakawala sa pangangailangan na pilitin ang mga bagay na mangyari. Ito ay tungkol sa kaalaman na ang lahat ay matutuloy kapag ang tamang panahon ay dumating. Ikaw ay ginagabayan ng isang mas mataas na puwersa, at ang iyong landas ay inilalatad para sa iyo, hakbang-hakbang. Ang susi sa pagtitiwala sa mga senyales ay ang manatiling bukas at mulat. Maglaan ng pansin kung paano nakikipag-usap ang universo sa iyo. Hindi ito laging magiging malinaw sa una, ngunit sa patuloy na pagsasanay, matutunan mong makilala ang mga mensahe na ipinapadala nito. Kung ito man ay isang random na pagkakataon na magbigay ng lakas sa iyo, isang panaginip na nagdulot sa iyo ng malalim na pakiramdam, o isang awit na tumagos sa iyong puso, ang universo ay palaging gumagabay sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay makinig. Manifestasyon sa pamamagitan ng aksyon. Ang manifestasyon ay hindi lamang tungkol sa paghiling ng isang bagay at paghihintay na mangyari ito. Hindi sapat na umaasa lang tayo na ang universo ay iaalin ang lahat sa ating pabor. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na habang may papel ang universo, kailangan din natin kumilos. Tulong-tulong lang, sabi nila, magtulungan. Ang kasabihang ito ay hindi lamang sumasalamin sa pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pagtutulungan, kundi itinuturo rin sa atin na ang manifestasyon ay isang sama-samang pagsusumikap sa pagitan natin at ng universo. Ibinibigay ng universo ang mga senyales at enerhiya, ngunit nasa sa atin ang unang hakbang upang magpatuloy. Ang manifestasyon ay nangangailangan ng parehong enerhiya ng layunin at aksyon upang ito ay magtagumpay. Ang kulturang Pilipino ay mayaman sa mga ritual na nagsasama ng enerhiya at aksyon. Halimbawa, kapag tayo ay humihiling ng pagpapala para sa isang bagong negosyo o bahay, nagsisindi tayo ng kandila, nagdadasal, at nag-aalay ng mga biyaya. Ngunit hindi tayo tumitigil doon. Aktibong nagtatrabaho tayo patungo sa ating mga layunin, inilalagay ang oras, pagsisikap, at dedikasyon na kinakailangan upang maip-manifest ang ating mga hangarin. Ang kombinasyon ng layunin at aksyon na ito ay susi upang mangyari ang mga bagay. Madali tayong mahulog sa bitag ng paghihintay, hinihintay ang tamang sandali, hinihintay na mag-alin ng perpekto ang mga senyales, hinihintay na mangyari ang mga bagay. Ngunit ang katotohanan ay, ang paghihintay ng walang aksyon ay parang pagtatanim ng buto at hindi ginagawa ang anumang hakbang upang tulungan itong tumubo. Katulad ng isang halaman na nangangailangan ng sikat ng araw, tubig, at pangangalaga upang lumago, ang iyong mga pangarap at layunin ay nangangailangan ng iyong aktibong paglahok. Dapat mo silang alagaan sa pamamagitan ng aksyon, nagtatrabaho patungo sa kanila araw-araw, kahit gaano kaliit ang mga hakbang na ito. Sa mga pamahiin ng mga Pilipino, madalas nating naririnig, bawal magtamad-tamad, na nangangahulugang huwag maging tamad. Ang paniniwalang ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng sipag at determinasyon sa kulturang Pilipino. Kung ikaw man ay nagsusumikap upang maabot ang personal na mga layunin, magmanifest ng yaman, o magbuo ng makulay na relasyon, tinatawagan ka ng universo upang kumilos.
Ang bawat oportunidad, bawat maliit na hakbang na ginagawa mo, ay nagpapalakas ng momentum na kailangan upang matupad ang iyong mga pangarap. Isipin natin ang manifestasyon tulad ng pagtatanim ng hardin. Kung ikaw ay magtapon ng mga buto sa lupa at inaasahan itong tumubo ng walang tubig, lupa, at pangangalaga, wala itong mangyayari. Ngunit kung aalagaan mo ang lupa, didiligan mo ang mga buto, at bibigyan mo ito ng sikat ng araw, unti-unting tutubo ito. Ganito rin ang nangyayari sa iyong mga layunin. Kapag kumilos ka, kahit gaano pa ito kaliit, para mo nang dinidiligan ang iyong mga buto ng tagumpay. Inilalagay mo ang pagsisikap na kinakailangan upang gawing realidad ang iyong mga pangarap. Isa sa mga pangunahing ritual ng mga Pilipino na may kinalaman sa manifestasyon ay ang paggawa ng orasyon o dasal. Bagamat ang dasal ay isang malalim na espiritual na gawain, ito rin ay isang tawag sa aksyon. Kapag nagdarasal ka para sa gabay o pagpapala, hindi ka lang humihiling na mangyari ang mga bagay, ikaw ay nakikipag-ugnayan sa banal, itinatakda ang iyong mga layunin, at naghahanda upang tanggapin ang mga nararapat sa iyo. Ang paggawa ng dasal, ang pagsasabi ng iyong mga hangarin ng malakas, ay isang makapangyarihang tool sa manifestasyon. Ngunit hindi sapat ang dasal lamang. Kailangan mong kumilos ayon sa inspirasyon at gabay na susundan. Katulad nito, marami sa mga Pilipino ang naniniwala na may awa ang Diyos sa masipag, na nangangahulugang ang Diyos ay tumutulong sa mga masisipag. Ito ay nagpapakita ng malalim na pagkaunawa na ang mga pagpapalang mula sa Diyos ay pinakamakapangyarihan kapag ito ay pinagsama sa pagsisikap. Ang universo ay may saganang mga oportunidad na mayaalok, ngunit nasa sayo kung paano mo bubuksan ang pinto. Ang manifestasyon ay nangyayari sa pamamagitan ng aksyon, at ang universo ay naroroon upang suportahan ka sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Kaya, kapag ang universo ay nagbigay sa iyo ng mga senyales, magtiwala ka, ngunit huwag lamang maghintay. Binibigyan ka ng berdeng ilaw upang magpatuloy. Gawin ang mga hakbang na iyon ng may pananampalataya at kumpiyansa, alam na ang universo ay nasa likod mo. Bawat aksyon na iyong ginagawa ay nagpapalapit sa iyong layunin, at bawat pagsusumikap na ilalagay mo sa iyong mga pangarap ay nagpapalakas ng enerhiyang nakapaligid dito. Ang universo ay hindi lang nakatayo mula sa malayo, ito ay handang tumulong, ngunit naghihintay ito na ikaw ang unang kumilos. Isipin ang huling pagkakataon na kumilos ka patungo sa isang mahalagang bagay sa iyong buhay. Napansin mo ba kung paano ang lahat ay tila nagiging maayos nang magsimula kang magpatuloy? Ang mga oportunidad ay dumating, ang mga tao ay tumulong sa iyo, at ang mga bagay ay nag-alin sa mga paraang hindi mo inaasahan. Iyon ang kapangyarihan ng manifestasyon sa pamamagitan ng aksyon. Kapag ginawa mo ang unang hakbang, ang universo ay makakasabay sa iyo, nag-aalok ng mga mapagkukunan, mga tao, at mga pagkakataon na kinakailangan upang makamit ang iyong mga layunin. Tandaan, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang universo, ang iyong mga ninuno, at ang mga enerhiya sa paligid mo ay nagtutulungan upang matupad ang iyong mga nais. Ngunit upang maranasan ang buong kapangyarihan ng manifestasyon, kailangan mong kumilos ng may layunin, patuloy na gumagawa ng aksyon patungo sa iyong mga layunin. Magtiwala na ang universo ay inihahanda na ang landas para sa iyo, ngayon, oras na para lakbayin mo ito. Habang nagtatapos ang paglalakbay na ito, tandaan mo ito, ang universo ay palaging gumagalaw, palaging ginagabayan ka patungo sa iyong tunay na landas. Mula sa mga senyales na iyong natanggap hanggang sa enerhiyang iyong inalin, lahat ay nagtutulungan upang buhayin ang iyong mga pangarap. Ngunit hindi dito nagtatapos ang iyong paglalakbay, ito ay nagsisimula pa lamang. Sa espiritualidad ng mga Pilipino, naniniwala tayo na ang lahat ng bagay ay nangyayari ng may dahilan. Bawat hakbang na iyong ginagawa, bawat ritual na isinasagawa mo, at bawat salitang binibigkas mo ay bahagi ng isang mas malaki at banal na plano. Inilunsad na ng universo ang lahat ng bagay, ngunit ikaw ang kailangang magpatuloy na maglakbay sa landas. Ikaw ang kailangang magtiwala, kumilos, at maniwala na ang lahat ng iyong kailangan ay nasa iyong kamay na. Huwag matakot sa hindi kilala. Magtiwala sa proseso at malaman mong ikaw ay ginagabayan. Bawat hamon, bawat pagkatalo, at bawat sandali ng hindi pagkakatiyak ay nagtutulak sa iyo patungo sa isang mas mataas na layunin. Hindi ang universo ang nagpaparusa sa iyo, ito ay narito upang protektahan ka, itama ka, at dalhin ka sa iyong tunay na tadhana. Itinuturo ng kulturang Pilipino na hindi tayo nag-iisa. Ang ating mga ninuno, mga espiritu, at ang banal na enerhiya sa paligid natin ay patuloy na sumusuporta sa atin.
Ang kailangan mo lang gawin ay magtiwala na ang iyong landas ay unti-unting bumubukas ayon sa plano ng universo. Panatilihing bukas ang iyong puso, malinaw ang iyong mga layunin, at magpatuloy sa mga hakbang na nakaalin sa iyong mga nais. Ang iyong tadhana ay naghihintay sa iyo. Magtiwala sa universo, gawin ang susunod na hakbang, at hayaang gabayan ka patungo sa buhay na matagal mo nang pinapangarap.